Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon, ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, ang buhay kong ito iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Walang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon, ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, ang buhay kong ito iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, ang buhay kong ito iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Good morning, Jesus. Good Good morning, morning, Jesus! Hallelujah! Good morning sa inyo lahat. Thank you, Lord. Kumusta na po kayo? Thank you, Lord. Same to you. Okay. Sister Cora, good morning. Good morning. Okay, so... Binabati ko muna yung ating mga kapatid sa Makati dahil doon pinaka-assign. Amen. Thank you, Lord. At lahat-lahat na. Yes. Pati yung mga taga All Comfy Family, North, Yes. East, West, South, at saka doon sa ibang panig pa ng mundo. Ano? Amen. Napakagandang araw nito. Walang ulan dito sa Pilipinas. Malamig. Masarap ang tulog. Thank you, Lord, talaga. Amen. Okay, thank you. Meron tayong word for today. Doon muna tayo magsimula. Ano, Sister Cora? Okay, yung sa Lamentations, chapter 3, verse 58 sa New King James Version. O Lord, you have pleaded the case of my soul. You have redeemed my life. Amen. Napakagandang word. Oo, talagang nakalinya doon sa ating pag-aaral itong mga huling buwan na yata, ano? Yung spiritual dryness, no? So again, mga kapatid, sa Lamentations 3:58 sa New King James Version, O Lord, you have pleaded the case of for my soul. You have redeemed my life. The assurance, no, na meron tayong redemptive
power ng ating Panginoon. Tayo na-redeem na, iba na tayo ngayon. So, siguro before anything else, tayo muna yung manalangin, para lalo tayo maging masigla, spiritually speaking. So, aming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat. Inuulit-ulit po namin ang aming mga dinasal kanina, mga nagdaang araw. Pasasalamat sa lahat ng bagay. Hindi lamang po sa iyong provision, sa iyong protection, sa iyong divine providence, pati na po yung mga naranasan namin na akala namin na isang pagsubok na hindi namin kayang batahin, hindi na kayang malampasan. Pero lahat ng palang yun ay bahagi ng gusto mong maging mature kami nang sa gayon po ay maging matibay at huwag kaming sumuko sa lahat ng bagay na darating pa. Ang lahat pong ito ay aming pinasasalamatan at na-recognize po namin na kami iyong mahal na mahal. Sa oras pong ito, kami po ay humihinging muli ng iyong patnubay, ang banal na Espiritu, ang siya mangungusap, gamitin mo po kaming dalawa ni Sister Cora upang maging malinaw at makita po ang kaningningan ng iyong pagmamahal sa amin. Again, Lord, maging kalugod-lugod sa iyo ang bawat salitang aming bibitiwan, laman po ng aming puso't isipan, at pati na rin nga po ng pagsasabuhay namin at ng mga nakikinig sa ating Good Morning Jesus ngayon. Kaluguran mo, Ama. Kaluguran mo, Ama. Kahilingan namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, are you ready? Amen. Ay, ready. Okay. Pwedeng basahin na natin ang ating text for today, Okay. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay sa awit 13, verse 1 to 6. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titiisin? Kaaway ko hanggang kailan magbawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbaksa ko. Nananalig ako sa pag-ibig mo wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos. Alleluia, alleluia. So, mga kapatid, ang pag-aaral po ay patuloy pa rin tungkol doon sa spiritual dryness. At kung mapapansin po ng lahat na nakikinig, lalo po yung umattend sa mga fellowship natin, ito po ay susog o follow-through, follow-up sa ating lesson last Sunday. Tungkol nga doon sa Psalms 13 verses 1 to 6. Ito po yung pagsasaysay ni David tungkol sa kanyang naging karansan, kung paano po niya dinanas, kung paano niya nalagpasan. Kaya nga po ang title natin dito, una muna yung subtitle is When God Seems Far or Distance. Ang main title po natin dito ay yung David's Heart on CCTV. Okay ka ba doon? Wow. Alam ba niyo yung CCTV kung ano? Pamya, ating titignan kung ano pa yan. Pero napakahalaga na puntahan natin. Ang ganda, mga kapatid, ng ating approach sa pag-aaral sa Salmo. Lalo po't may makita tayong subscription. Para po doon ay may konteksto agad tayong nakikita. Katulad nito, sabi doon sa ating subscription, ang subtitle, To the Choir Master, a Psalm of David. So, agad nakita natin kung sino may akda. Ito ay si David. Pero at the same time, itong Psalms na ito ay itinuro ni David, ibinigay doon sa choir master. Para bang kung sa atin ay ibinigay kay Sister Sally upang awitin ng choir. So, upang awitin sa fellowship. In other words, mula doon sa isang pagiging personal na salmo, and as a matter of fact, this is a lament song, isinyer sa buong membership. Nang sa gayon ay either maramdaman din nila, baka sila ay meron din ganong nararanasan, and at the same time siguro samahan yung nagdadalamhati upang ipanalangin. So in other words again, ito po ay salmo nagmula sa puso ni David, isinyer sa choir master, at ito po ay naging awitin ng lahat ng mananampalataya hanggang ngayon. So yun ang kagandahan yung ating subscription na nakita.
Ang sabi nga po dito doon sa ating subtitle ay When God Seems Distant or Far. Tayo po lahat, maging ikaw ay gaano na katagal, kalalim na naglilingkod sa ating Panginoon, tulad po nating lahat, kami ay makakaranas pa rin ng spiritual dryness. Sa halimbawa, malimit, kung minsan pagka ikay nagdarasal na, meron kang hiningi sa Diyos na ang tagal mo nang hinihingi, maging ito'y tungkol doon sa paggaling na isang mahal sa buhay, tungkol sa isang financial aspeto na pangangailangan, sa relasyon, para bang ang tagal-tagal, hindi lamang buwan ang binibilang, kundi taon, ilang Christmas na nangyari, andun pa rin yung problema na yon. Oo. Meron niyang hindi pa rin ibinibigay hanggang ngayon. Merong hindi pa ibinibigay hanggang ngayon. Okay. Meron pa rin na, ewan ko, sister, kung naramdaman mo to. Noon dati, ang pagbabasa ng Bible, harabang ayaw kong tapusin at ako'y nadadala ng mensahe ng tuloy-tuloy. Pero lately yata, nalagpasan na naman. Parang habang ako'y nagbabasa, parang nakapagbasa na ako. Wala naman akong parang maintindihan. Kung minsan para bang nagdadasal ka na rin, nakalipas na ang 1 minuto, 2 minuto, pero parang ikaw ay wala lang. Natapos lang yon na parang wala kang nakausap. Diba? So, ito yung bahagi na lahat ay daranas. Pagka ikay nakadanas nga ng ganitong dryness, maging maingat, maging sensitive, at dapat ito'y atin agad bigyan ng atensyon. Ito yung naranasan ni David dito nga sa Psalms 13. Ang sabi pa nga natin, si David, talagang ang puso niya, nakatune in na kay Lord Pero bakit? Sa lalim ng kanyang relasyon kay Lord, ay nahukay na ang laman pala ng kanyang puso ay nagdaramdam pa rin. Kaya doon sa ating binasa, paulit-ulit, sabi nga, pati nung linggo at kahapon, yung hanggang kailan? How long, O Lord? How long, O Lord? Well, on the first place, siguro na may mas mabuti ito kaysa doon sa mga tanong na bakit Lord, no? Yung bakit kasi parang hindi ka sang-ayon sa ginagawa ng Diyos. Pero yung how long, O Lord, gaano katagal? Naniniwala ka pero ikaw ay natatagalan lamang sa sagot niya. I think there is a big difference in that, Sister Cora. So, natatagalan ka dahil talagang ang tao ay laging gustong nagmamadali. So, yun na ang ating tema ng ating pag-aaral. May pagkainip si David dahil nga halos ay mapupugto na ang kanyang buhay sa kanyang naranasan. Kung ano ang senaryo o circumstances nung ito'y kanyang sulatin, walang so specific na nakita. Ako, ewan ko kung Sister Cora may nakita. Ito ba'y nung siya nagtatago kay Haring Saul? Ito ba'y noong siya ay hinahunting ng kanyang anak? Ito ba ay walang specific Pero just the same, si David na ang relasyon sa Diyos is very special, ang mga pagsubok sa kanya is also very special. Kaya nga ang Psalms 13 ay nagbibigay sa atin ng isang panuntunan kung paano natin haharapin ang mga pagsubok sa buhay, lalo na may relasyon sa ating Panginoon. So, at ano po mga kapatid hindi talaga walang exempted dito. Even David's son, sino ba ang David's son na nakaranas ito ng matindi? Walang iba kundi si Jesus Christ. Jesus Christ mismo. Sabi doon sa John 11:35, dito noong mamatay yung kanyang kaibigan, si Lazaro, Martha, Maria, very familiar, no? Talagang siya ay humagulhol. He wept, hindi lamang umiyak. Ang sabi doon sa Tagalog version ay siya ay humagulhol. Pag humagulhol, talagang luha, ang boses, garalgal, at mahirap yung pagkaiyak na doon. Si Jesus Christ mismo ito Ang ibig sabihin, siya anak ng Diyos, pero ganun pa rin. Nagsusumamo pa rin siya sa Diyos sa mga nangyayari sa buhay ng kanyang mga kaibigan. So, merong personal na lament, merong personal na pagdaing, at meron namang corporate, yung communal. Yes. Para bang yung, ano mo tawag dito? Kalingkingan. Pag masakit ang kalingkingan. Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Yun ang kay Jesus Christ na nadama noon. Meron pa, nung siya ay papasok na sa Jerusalem, doon sa Lucas
19:41, kita niya parang complacent, walang inaatuga ang mga tao. Pero ang sabi niya, kung alam lang niyo ang mangyayari sa bayang ito, yun siya napaiyak din doon. Tapos, doon sa Hebrew 5:7, maraming beses na si Jesus Christ ay nagdadasal sa ilang, pero these are usually on a loud cries and with tears. Yun ang ating Panginoon, yun ang ating Panginoon. Then, escalating dito sa mga nakita natin sa Lucas 22:44. Doon sa kanyang panalangin sa Gethsemane, matindi na yun yung kanyang panalangin na yun. Can you imagine, alam mo, dahil daw ikaw ay tao, alam mo na ito na ang deadline, past your paper na ito. Kaya nga doon sa kanyang panalangin, makahalo ng tubig at dugo ang lumabas sa kanya. Of course, sa mata, may luha din siya. And then ultimately, yung actually may pagbawagi na doon sa kanyang huling hininga. Diba, sister, na huling 7 wika, ano? Lahat halos yun ay merong bahagi sa Psalms 13. Pero ang pinakamatindi doon, halo yata doon sa Psalms 22, yung sabihin niya na, Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Matthew 27:46, kinote ni Jesus Christ, pero ang sabi nga ay, where is Jesus Christ in the Old Testament? Sa mismo ito, doon sa Psalms 22. Kaya nga, ibinigay lang niya yung ngayon ay na-experience ko ang aking sinasabi. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Yun ang lamentation mismo ng Diyos na siyang nagligtas sa ating lahat. Well, sabi nga, walang maliligtas dito at dun po sa aming bagong assignment, actually kung saan man kami assign, lagi po na meron kang hinahanap, merong mga nagpapahingi ng tulong upang ipagdasal, merong katulad ngayon, hindi ko nasasabihin kung saan po kami naroon ngayon. Unang fellowship, ang mga prayer request ay, naku po, yung pong aking mahal sa buhay, ganito, ganoon. Matagal na po, tapos ay nahingi ng prayer. Sabi ko, pumunta ka sa unahan, pamaya. Sa community ka humingi ng prayer. Communal prayer dapat yan. Yung bang something like, nakakadanas na ng yung lingering illness, ano bang tawag doon? Technical. Parang chronic ba yun? Chronic illness. Yung, alam mo na maintenance na lang ito, nag-iintay ka na lang ng oras, para bang kung wala ka kay Lord, iinit na rin ang ulo mo, parang ganon. Pero salamat sa Diyos, ano? Pati nga yung nag-aalaga, umiinit nila ng ulo. Ay, oo, talaga. Ito na nga mga stress So, indication na nagsisimula talagang madampen ang spirit, nadadry ang spirit. Kaya salamat sa Diyos at may GMJ tayo, may online tayo, at nakaka-attend pa nga sa fellowship ang marami. So, yung mga kapatid, ang ating mga nararanasan, either it's personal or it's either ay ikaw ay may hugot din. Kaya nga pagka tayo ay yung bang worship song na tayo, kuminsan talagang Mapapaiyak ka natin. mapapaiyak ka kahit Sa hindi mo nararanasan yung mga inaawit, dinarasal. Yung yung awitin na Jesus, maawa ka. Pag-ibig mo'y aking nadarama, huwag mong ibaling ang banal mong mukha. Ako'y kahabagan at patawarin. Thank you, Lord. Yun ang nakakaiyak talaga. Praise the mga Lord. wordings na yun. Hallelujah, para bang, si Mami. Thank you, Lord. Kami rin mga kapatid, hindi rin kami exempted sa ganito. Ano ba yun? Lately nga, na-share naman ito na linggo ng pastor. Ito sana ay, kumbaga sana ay na-write off na.
Yung nag-share dito po yung isa naming kapatid, anak at dat, panganay at dat, ano ba yun? Pinalaki na ni ayaw padapuan sa lamok, sa langaw. Pagkatapos ang nangyari sa buhay, yun na nga, alam na, inamin na niya, I am a single mom. Nako mga kapatid, ako'y tuwan-tuwa doon sa salitang, I am a single mom. Para bang natanggap na niya, siya ay matibay na. Kaya lang, haba sister na, iwan ko kung naramdaman mo, habang nagtutuloy-tuloy siya sa kanyang pagsishare, ewan ko kung tukso ba sa akin yun, para bang sabi ko, teka muna, mukhang hindi pa ito nakakalimutan Mukhang may kurot pa Kurot pa, lalo sabihin niyang 12 and a half years na po. Talagang, alam nyo, ang magulang, kumbaga sa hindi makaiwas. Damdam ng magulang. Ano, sister? Yung ba yung nakita mo? Damdam ng magulang ang sakit na dinaranas ng mga anak. Ng mga anak, kahit hindi lang sinasabi, alam mo, kahit hindi humingi ng tulong, alam mong kailangan ng tulong. So, to be sure, ang ginawa ho namin mag-asawa noong gabi na yon, nung kami magdi-dinner na, pinuntahan na uli namin yung detalye. Teka, baka ito may ano pang naramdaman May hugot pa. Baka may hugot pa. So, inisa-isa namin yung si sister, plus yung kanyang mga anak. Alam nyo, ang sabi sa amin, kaya kami tuwan-tuwa, kinishare namin. Mga kapatid, kayo magpapasensya at malaming sharing namin ay very personal, very family. Kasi mahirap hong magkwento sa iba, baka kulang o labis, hindi po karapat-dapat. Kaya, pasensya po kayo. Anyway, sana'y makahugot po tayo din dito ng inspirasyon. So, nung aming kausapin, yung aming apo, ang sabi nung isa, ano sabi, mami, nung isa? Sabi nung aming padalawa si Carlo, ay daddy, okay na, mas masaya kami ngayon dahil wala nang war sa bahay. May war wala nga nang pala. war. Okay. At lalo naging close kami magkakapatid. Yun. So, yun din ang magandang result. Hallelujah. Tapos tinanong ko yung bata, yung anak namin, yung ina, ano naman ang ibig mong sabihin doon sa 12 and a half years na? Alam yung sabi, yung 12 and a half years yun, 12 and a half years na kami nagse-celebrate. Parang joyful mystery na yon. Yun yung aming 14 years na nakaraan, yun yung ang sorrowful mystery. Kaya sabi ko, ay Lord, patawad. Kasi na-answered prayer na pala kami, patuloy pa rin akong nagtatanong sa'yo, Lord, kailan, hanggang kailan. So lahat po tayo mga kapatid ay napapapunta roon. Kaya nga, kung may mga nag-share po sa atin, especially before the Bible fellowship, Bible study, group of believers, wag ho sana nating isipin na itong taong ito ay nagpapaano lang, nahingi lang ng damay, o di kaya ay nagpapaawalang, o wala kung anumang something for herself or himself. Wag po sana nating isipin yon. Ang pinakamaganda nating gawin ay ipagdasal natin. Amen. Kasi one day, one time, ikaw baka tumayo rin diyan Maganda't na tayo. Kasi kung hindi, kikim-kimin lamang sa kanyang puso't sa sarilinin, magbe-breakdown yan. Yun ang ating iiwasan. Pero hindi pababayaan ni Lord, basta ikaw ay nakilod. Sister Cora, hallelujah. Kumusta ka? Great. Thank you, Lord. Thank so, you, Lord. siguro maganda, dumako na tayo sa ating main lesson. Oo nga. Kasi ang ating pinag-aaralan yung tungkol sa lamentation, di ba? Yung panaghoy ni David. So, dito, sabi nga dito, mahalaga ang lament o panaghoy. Bukod sa halos marami sa sinulat ni David ay lament prayer, talagang kinasayan pa ng Panginoon Diyos ang pagkakameroon ng isang book sa Bible na ang title ay Book of Lamentation or Panaghoy. Kasi 'di ba pag meron namang panaghoy o merong sa buhay, ang sunod naman doon ay 'di ba joyful na, 'di ba? Kasi pagka nagkameron na lamentation tayo, yung lament sa buhay, ay 'di ba doon nakikita mo na yung mga nakaraan,
Pero kung sa ano, lalapit ka sa ating Panginoon Diyos, 'di ba? Doon ka natututong lumapit. Sabi nga dito sa ano nito, mas madalas na ginagamit ito sa mga balo at ulila. At ang mga nasa laylayan ng langit. Alam ba niyo yung laylayan ng langit? You mean, yung mga pagdaing, pagtaghoy, kumbaga sa ating perception, mas malimit na ginagamit ng mga balo ulila. Yes. Yung mga... Kasi sila ang talagang kung sa ano punong-puno ng panaghoy. Oo, nag-iisa. Pag nawala, nag-iisa. Oo. Yung mga ulila, yan, yung mga Oo. yan. So sa Exodus 22 verse 22, huwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila. Kapag inapin ninyo sila ay dumaing sa akin, tiyak na pakikinggan ko sila. So pag pala dumaing ang ating mga ulila at ang ating balo, ay talagang siguradong papakinggan siya ng ating Panginoon. So when God seems distance, sa Psalms 13 tells anong ating gagawin, what to do. So, magmakaawa ka sa Diyos, iluhod mo sa Diyos. Sabi nga, iiyak mo, idaing mo. So, lahat ng yun ay pakikinggan ng ating Panginoon basta iluhod mo sa Kanya at idaing. So mga kapatid, ang ating Diyos ay hindi natutulog o hindi nagpapahinga. Never dozes nor sleep doon sa Psalms 12:14. Meron siyang CCTV nga na nagkataon sa bawat isa sa atin, yung 24/7. Ibig sabihin, yung CCTV, di ba, pag meron tayo nun sa bahay, nakikita natin yung mga tao, yung mga lahat na gumagalaw, Kaganapan. lahat. Pero, ang CCTV ng Panginoon iba, pati puso natin at isip ay nakikita niya. Sister, excuse me muna ha. Ano bang ibig sabihin ng CCTV? Yung ba'y malinaw sa atin kung ano ibig sabihin? CCTV, meron dyan isang nakabukol, paikot-ikot, tapos makikita doon sa monitor kung ano nagaganap doon. Sa kalye, magalaking tulong ito ha, sa lahat, pati sa traffic enforcement, pati sa bahay, security, and everything. Yung palang CCTV, alam ng iba, yung palang double C doon, ang ibig sabihin closed circuit. Closed circuit, closed circuit. Closed circuit, ang ibig sabihin, close, ang makakakita lang yan ay kung sino nagmimiyari ng CCTV na yon. Within the vicinity at direct itong nakakonect kung sa laptop man, kung sa cellphone man, nung nagpalagay, nung may-ari. Ang pagkakaiba nito doon sa regular na TV, ang ibig sabihin yung regular na TV, basta binuksan mo yung Batang Quiapo, buong Pilipinas yan. Lahat ng makakakita. buong mundo pa nga Open sa lahat. Open sa lahat. Kaya yung CCTV, yung spiritual natin sinasabi rito, si Lord may special na pagtingin sa iyo araw at gabi, 24/7. Yun, napaka-personal nito. Kaya very close siya sa atin. Kaya yun ang nag-lead sa atin upang mapamagatan nito na ang puso ni David ay naka-CCTV. Amen. Ano bang ibig sabihin niya, sister? Para sa akin, nagkameron ako ng acronym dito sa CCTV. Ang unang C, ito stands sa cry out to God. Call unto God. Pray. Yon. At ang sunod na C ay yung complaint. Lodge your complaint to our God. Confess your petition. At yung tinaman sa CCTV ay yung trust in the salvation of the Lord. So magtiwala tayo. At ang huli, yung V, vow of praise. Yun. Yan actually, sister, ang sabi ng mga mangangaral. Yan daw ang structure kung paano ang isang panalangin ay nagiging lament. Yung lament ay directly ka lang kay Lord. Wala kang ibang pinagsasabihan. Wala kang ibang kausap. Kaya yung isang structure dyan, yung simo, yung cry out to the Lord, mayroong address. Dapat ito ay naka-address lang sa ating Panginoon. Ang kausap mo lang dito ay ang Diyos. Wala nang iba. Ang pangalawang pattern daw niyan or element ay yung confess. Yung, ang ibig sabihin, ano sabi mo dyan? Yung complain. Complain. To complain is different from more. Yung lodge your complaint, ang ibig sabihin ay yun lang, be specific ka kung ano ba talaga ang gusto mong sabihin.
And then pagkatapos nun, dapat siya mag-lead sa iyo na maalala mo ang mga nagdaan. Yes. So, your trust is to the person na ikaw ay nakikipag-usap. Amen. Dapat ang trust mo, kaya ka nagsasabi sa Diyos, may pagtitiwala ka sa Kanya. At yung pang-apat, ang sabi dyan ay, there is always a Bow bow of praise. a bow of praise, commitment to praise the Lord. Kung matatapos na ito, no? Yung pala, Yes. isang pag-usapan natin dito, kung matatapos na, ay pupurihin natin ang Diyos. Amen. Thank you, Lord. Sabi nga dito, you may notice the pattern of progression in this acronym. David cries out to God, unburden his soul, makes his petition, and finishes with a bow of praise. Napakaganda. So, ating unahin muna yung unang C. Ating i-elaborate ito. So, C, cry out to God. Call on to His name. Sa Psalms 12 verse 1, O Yahweh, ito yung tinatawag nating pagdulog sa ating Panginoon, yung corporate, maramihan yung communal, sabi natin kanina. At yung sa Psalms 13 verse 1, hanggang kailan Yahweh, ako'y iyong lilimutin. Yan yung individual. At yung isa pa, yung sa Psalms 13 verse 3 naman, Yahweh aking Diyos. Ito'y individual din. So, bawat lament o panaghoy ay dapat naka-address sa Diyos. Lagi itong ipinaalala sa aking mga anak at mga kaibigan. Tiyakin lang ninyo sa inyong pagdarasal na may kausap kayo. So, kailangan talaga ay puro nakatuon talaga sa ating Panginoon. Hindi basta ka ngawa ng ngawa, di ba, kalimitan, nagpe-pray ka pero wala pala sa isip, wala sa puso. Sinong kinakausap mo? So, hindi ang ating Panginoon. Hindi ito self-focus na parang nag-express ka lang ng reklamo. O kaya kung may reklamo ka sa asawa mo, sa ibang tao, ibubuhos mo ang reklamo sa ating Panginoon, parang doon ka naghahanap ng hugot ng damay sa iyong kapwa. So, nagpapaawa ka lang sa sarili, katulad nga sinabi kanina ni Pastor. So, kailangan ay i-direct mo talaga ang daing mo sa ating Panginoon directly. So, ganun man, kabigat ang ating salitang binibitiwan sa isang lament, nagpapakita ito na relasyon natin sa ating Diyos. Mainang malaman na anuman ang nararamdaman mo, anuman ang sitwasyon mo, anuman ang difficulties na hinaharap mo, anuman ang complaints mo, mayroon kang Diyos na malalapitan. May reklamo ka, sa Kanya ka magreklamo. Kaysa naman lumayo ka, kaysa naman talikuran mo na siya. Kaysa naman sa iba ka magreklamo. Kasi pwede naman tayo, di ba, ang ating lumapit tayo sa ating Ama na parang hindi naman talaga ikaw nagko-complain ng todo, kundi parang kung saan doon mo binibigay lahat ang mga gusto mong sabihin sa ating direct sa ating Panginoon. At alam parang bata, yung parang tayo nagmumukhang bata pag tayo umiiyak na sa ating sa matinding problema natin. So, direct natin sabihin sa ating Ama. Katulad nga yung iba, di ba, ang mga batang binubuli sa school, di ba, kalimitan gayon. Kanino nagsasabi na, di ba, tumatakbo sila sa kanilang ama, nagsusumbong. Para rin, katulad natin, kung tayo may mga problema, direct tayong makipag-usap sa ating Panginoon at idaing natin mga ito. At alam natin ang ating omnipotent, omniscient, omnipresent God ang tanging may kakayahang tugunin ang lahat ng ito. Kaya niya, gusto niya, gagawin niya sa kanyang kalugurang panahon. Diyos din lamang talaga ang makakagawa nito. So, ang sunod na C dito sa ating acronym, yung complain, lodge your complaint, confess your petitions, unburden your soul, formalize. So, i-formalize mo yung mga complaint mo, i-appeal mo, be specific. Sabi nga, kung tayo magsasabi sa ating Panginoon, huwag yung very broad, kailangan talaga specific. Sabihin mo ng isa-isa, ano pa talaga ang gusto mong mabatid ng Panginoon na anong hinaing mo. Kaya kailangan be specific.
Sa Psalms 13 verse 1 to 2, Panginoon, hanggang kailan ninyo ako kalilimutan? Kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? Hanggang kailan ka dadalhin itong mga pangamba ko? Ang aking mga araw ay punong-puno ng kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? Hanggang kailan? So, ilang beses niyang tinanong ang ating Panginoon. So, tamang-tama yung ginagawa ni David na Yun. talagang sa ating Panginoon siya dumadaig. Tama, sister. Yung daw pagka sa Bible, Hebrew style of writing, yun daw kapag ka nauulit, it's always showing a deeper affection. Halimbawa, yung bang, Martha, Martha. Mahal si Martha, kaya, Martha, Martha. Mami. Depende sa how to Yung expression mo, yung express. nababasa, oo. Pero dito, 4 na beses. So, ang ibig sabihin, still, David ay umaasa sa minamahal niyang Diyos. Yes. Hanggang kailan po? Kung yung Tagalog, kay Batanggenyo, siguro, Lord, hanggang kailan man po? Huwag naman po yung pakakatagalan at ako po ay nangihina na. Parang ganun no? Talaga yung kanyang pagmamakaawa. Yeah. So here, yung ating binasa, yung verses 1 at saka 2, so inilahad niya. 3 ang sources palagi. Ang kanya nakita kung bakit siya ay talagang nadidrain Ang inuna niya actually, yung kanya kausap si Lord. Lord, hindi ko po may tatatwat. Alam naman ninyo. Kayo po, ang ramdam ko, ako inyong iniwanan na. Ang ramdam ko, sobrang tagal na rin itong aking dinadala. At paulit-ulit, paulit-ulit, Ama. Pagkatapos, ganun pa rin. How long, Lord? How long, Lord? How long, Lord? Pero, ang dulo daw noon, sabi ng isang commentator, ako'y maghihintay. Yes. No matter how long, ako ay maghihintay. So, idinro niya sa 3 kung saan nakakakuha siya ng panghihina, ng kalooban, ng puso, ng isipan, ng espiritu. Inuuna na si Lord. Kasi sabi niya, Lord, ito nga, saan ka naroon? Bakit ako ay nahihirapan ng ganito? So, meron din daw itong sense na para bang nababagalan. Nababagalan siya. Basa ito ng Diyos, kumisan alam ng Diyos na tayo nababagalan. Pero doon sa may nakita lang. Sa 2 Peter 3:9, though itong 2 Peter 3:9 more pertains on the second coming of the Lord, na magsabi ang mga tao na kailan po, akala po namin ay darating na ang Diyos. Ito'y tumutukoy doon sa pagkakasabi kay Peter. So 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So pertaining sa kay David, ganun din ang tunog nito. Kaya hindi pa inaalis sa iyo dahil gusto kong malaman mo na mayroon pang kulang sa iyong pananampalataya, sa iyong tibay. Kasi mayroon ka pang haharapin na malaking assignment sa akin. So yun ang una niyang pinatungkulan. Yung talagang si Lord din naman na magpapahintulot ng iba pang mga pagsubok As a matter of fact, ang kanyang sarili mismo ay binigyan din niya ng pansin. Pero bago yan, ang sabi nga dito ay para baga daw na, will you forget me forever? Ako ba'y talagang forever mo nang kalilimutan? Yung forever na paano ba yun? Yung presence ni Lord, napakahalaga Dapat tayo ay always aware of the God's presence. Pag ikay malungkot, pag hindi ka napatungo sa pagpunta kay Lord, pagdadasal, pagbasa ng Bible, tuloy-tuloy yan, bibigat ang yung damdamin. Tuloy-tuloy yan, bibigat yung damdamin. Ang sabi nga nung nabasa ko, nakalimutan ko ang author, the big difference between heaven and hell ay the presence of the Lord. So in heaven, 100% kasama natin doon si Lord. So in other words, kung kasama natin si Lord, lahat ng ating iniisip, nakaperfectionan, the perfect love, the perfect peace, the perfect joy, everything, kasi naroon si Lord. Pero on the other hand, sa hell, wala doon ang Diyos.
So kung wala ang Diyos, yung the perfect, wala talaga doon. At doon ay, hindi pa naman ako nakapunta roon, pero talagang ayaw pumunta roon, ay matindi roon. Kung ano Panay yung, daw ang daing doon. daing, kung ano yung dito daw sa lupa, ay mas matindi doon. Patuloy pa rin nanunungayaw yung wala kay Lord, nagagalit, nagmumura. Pero all of this, just para out of the vision, yung nung mga sumusulat na, wala namang direktang nakasulat sa Bible, kaya pwedeng iwanan na natin yan doon. So in Amen. other words, mga kapatid, kapag ang Diyos ay talagang naramdaman nung malayo sa iyo, yan ay magbibigay sa iyo ng kalungkutan, at yun nga, magbibigay sa iyo ng hanggang sa ikay tuluyang manghina, both spiritually and emotionally. So, binigyan din niya ng diin ang tungkol naman sa kanyang sarili, Sister Cora, doon sa verse 2. Ang sabi niya, how long shall I take counsel on my soul, having sorrow in my heart daily? So, pansin niya, binibilang niya ang dating noong mga masasamang bagay sa kanya. Kumbaga sa eto na naman. Meron namang ang ibig sabihin na yung pinalulubagang yung damdamin, parang ang sabi, kaya ko yan. Higit pa riyan, kaya ko yan. Kasi ako'y may pera. Ayun. Hindi tayo magugutom. Matindi na yun. Iba na itong pinag-uusapan dito. Pero si David, ang kanyang nakita ay para daw siya nasa roller coaster. Kaunting ginhawa, nagising ng maaga, pero para sa maghapon, magdudusa ka na naman. Parang roller coaster of pain and pleasure. Pero madalang yung pleasure niya doon. So, ito po mga kapatid, kung ito pong isa-isahin yung mga nabasa natin tungkol sa nadanas ni David, bukod doon sa hinahantingan ni Saul, noong peace na, si hari na, can you imagine na napalayo siya sa kanyang pamilya, tapos ay yung kanyang asawa ay napabigay sa iba, tapos yung kanyang minamahal na anak, yung panganay yata nila ni Bathsheba, namatay. Dito, si David talagang hindi makakain, walang makausap, pero thank you Lord, nang mamatay siya, naka-recover na siya. Ano pa yung mga dalamhati sa kanya? Yung kanyang anak, si Absalom, alam natin ang problema niya dito. So, paano masasabi na talagang one time lang, isang buhos na lang? Hindi eh. Kay David, talagang halos ay sunod-sunod. Nakakatapos ka lang sa isa, ito na naman ang isang problema. So, ang ibig lang sabihin nito mga kapatid ay, when we have our problem, our stress, either it is our very own cause of our sin, kung dahil sa ating kasalanan, yung absence of God, ito yung palagay ko lamang, ito, wala nang propetang nakakalapit sa kanya eh. Kasi kung may propeta, may magpapaalala sa kanya, ay hindi gusto ng Diyos ang ginawa mo. Kung siya ngay hinahabol ni Saul, wala siya. Paikot-ikot lang siya. Wala magsasabi sa kanya, one-on-one na kayo ni Lord niyan. Kaya ngayon naman ang ginawa niya, kay Lord pa rin siya tumatawag at humihingi ng kasagutan. So, ang sabi nga dito daw ay ganito, ang kalimitan sa atin, sa tao, nung kailan ako siguro, ikaw, minsan, pag nagka-problema, ang ginagawa natin ay sa halip na either ating ipagdasal kay Lord, ang ginagawa natin ay ating, ano ba yung salita sa Tagalog na ninanamnam? Kung sa ano, Bukod mas sa, lalo nating parang, dinadamdam. Kung para saan bang, talagang, oo, hinihimay-himay po pa, talaga ako'y kawaawa na. Bakit ako'y nagkaganito? Ba't ako'y ginaganito na ay mga anak? Ba't nagkagano ng aking anak? Parang, kinuha mo, at you keep just on, chinucho mo lang, ninunguya-nguya mo araw-araw. Kaya hindi maalis ang pait. Ay doon sa Psalms 34, gustong-gusto ko yung taste and see. Taste and see, kainin mo, lunukin mo, makakalimutan mo, at makikita mo ngayon ang buhay. Hindi lahat ng pagkakataon ay ganyan lamang. May malaking plano ang Diyos sa iyo.
may malaking plano ang Diyos sa iyo. So, ang sabi dito ay, let go and let God. Let go and let God. 1 Peter 5:7, let go and let God. Cast all your cares to the Lord dahil mahal na mahal ka niya. Ang lahat ng anxieties, sosolvin niya. Ang lahat ng iyong problema, mawawala sa kanyang tamang panahon. So, kaya hindi pa binibigay, meron ka pang gagampanan na gusto kong ma-overcome mo. Una nga sa sarili mo, pagkatapos ay sa iyong kapwa. So, ang patatlo niya na parang ang sabi dito, despair na despair siya na wala na silang pag-asa para bang sa halip na mga katulong ko mga ito, bakit ang mga ito dati-rati, kakampi ko ngayon ay ganito. Tapos ako naghihirap, kung sino pa anak kay Lord, siya pa naghihirap sa maraming bagay, pero yung wala kay Lord, siya pa sumasagana. Siya pa ang pinupuntahan ng dati kong mga kaibigan. Yun ang kanyang lament yun ang kanyang prayer How long will my enemy be exalted over me? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin. This is not just a selfish prayer or desire. Kung magasano this is not even a prideful one prayer. Bakit sila? Bakit hindi ako? Hindi, ito talagang out of dating relasyon niya kay Lord ay nahingi siya kay Lord ng patnubay tungkol dito. Ang sabi dito ay, yung David knew he was the Lord's man with a special calling to lead God's people. Nang ibig sabihin, David's enemies were the Lord's enemies and enemies against the people of God. Kung magsasabi, Lord, ba't hindi pinaghihiwa-hiwalay na agad yung kaibigan mo tsaka yung ako? Parang ganun siya. So yung pressure from spiritual and natural enemies can push us toward depression. Meron pang isa dyan sa dyan sa hilera mo yung problema kay Lord. Doon sa 1 Thessalonica 5:17-20, ang sabi doon niya, pray unceasingly. Pray unceasingly. Manalangin at magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Iyon ang kalimitang nakakalimutan din natin, yung patuloy na manalangin. Panginoon kong Diyos, bigyan niyo ako ng pansin, sagutin niyo ang aking dalangin, ibalik niyo ang tingning sa aking mga mata upang hindi ako mamatay at upang hindi masabi ng aking mga kaaway na natalo nila ako dahil tiyak na magagalak sila kung mapahamak ako. Ibalik niyo ang ningning sa aking mata. Isang explanation daw doon ay, Lord, hayaan mo pong makita ko ang iyong programa sa aking buhay kung bakit nagkakaganito. Nawa po'y makita ko palagi yung big picture. Yung huwag akong mapadala sa nakikita ko lamang sa present time na ito. Para bagang huwag bayaang tuluyang siyang sumuko, huwag siyang madala sa emosyon. Yun yung big picture dapat magbigay sa kanya ng inspirasyon. David continued to cry out because he knew God is honored when he persistently and desperately cry out to Him. Nagpapakilalang siya lamang ang inaasahan ng ating Panginoon. So continuously cry out. Huwag kang magsasawa sapagkat ang Diyos ay hindi rin naman nagsasawa sa iyo. Naka-CCTV nga ang puso mo So, kita ng Diyos na kulang pa. Subukan mo ang aking si Job. Yun ang lagi ding isang magandang guide natin. Subukan mo siya. Hindi mo siya kayang kuhanin sa akin sapagkat siya'y akin. Parang ganon. Sister Cora, ano pa ba ang makikita mo dyan sa iyong na-research natin kagabi? Yung isa pa, yung ating sa CCTV, yung letter T, yung trust in the salvation of the Lord. In God's unfailing love. Yes. Sabi nga talaga yung unfailing love. Dito sa verse 5-6, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. Sabi ni David, not yet been delivered, but he trusts in the loving kindness of our Lord. Sa unfailing God. Yung a calm assurance comes over him. So, his heart is filled with joy as he thinks of the deliverance which God will bring about. By faith, David counts God's future deliverance as past. Dahil sa pinagdaanan niyang experience kay Lord, kaya itong present predicament ay alam niyang done deal na rin. And says, remembering the past, how God saved him, hindi pa tapos si Lord sa atin. O Yahweh, ikay aking aawitan, future to, pero sa kanyang salmong ito,
umaawit na siya dahil sa iyong masaganang kabutihan. Sa verse 6, nagdaang ginawang kabutihan ng Diyos sa kanya at hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. Yun nalala ko palagi kay Mami. Lagi sinasabi niya, alalahanin mo yung ginawa ng Diyos sa iyo noong nagdaan. Actually, may relasyon yung experience mo ngayon at saka yung experience mo ngayon. Yes. Dinanagyan ng Diyos noon. Doon ka pumunta at ikay matitiwasay sa iyong pag-iisip. Yun. Tama. So David's circumstances had not changed one bit from the start of the Psalms, when he felt confused, depressed, and forsaken by God. What changed was David's focus from focusing on himself and his problems at the start of the Psalms. David shifted his thoughts to God's loyal love and salvation. That shift in focus moved him from confusion and depression to joy and praise. Amen. Yun. So, ang ibig sabihin ay, praise the Lord, ano? Yes. Okay? So, ang ibig sabihin nawala na ay, yung- andun pa rin ang sakit. Oo. Andun pa rin yung problema sa kaibigan, sa mga enemies niya. Nandun pa rin na hindi pa rin niya naramdam si Lord. Pero nagbago yung kanyang focus. Bunga nung kanyang patuloy na pananalangin. Yeah. Ano? Parang, Tsaka yung thank trust you, niya Lord. kay Lord. So David deliberately choose to rely on God's loyal love. It is not accidental. Neither dahil lang siya mapigilan, he is the man. In a time of trials, Satan tries to get us to doubt God's love. But we have to resist that temptation and affirm with God's word that He has caused us all things to work together for good to those who love God. Sa Romans 8:28. 28. So, we deliberately choose to trust in God's loyal love. So, So- it must be deliberate. Hindi Yes. po pwedeng accidental, hindi pwedeng napipilitan ka Yes, lamang. na hindi pwedeng napipilitan lang. Lastly, yung ating V, yung vow of praise to the Lord forever. O Yahweh, ikay aking aawitan. So, sa future, pero sa kanyang salmong ito, umaawit na siya dahil sa iyong masaganang kabutihan. So, sa verse 6, nagdaang ginawang kabutihan ng Diyos sa kanya at hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. So, praise will always end to peace and joy. Amen. So, sabi nga dito sa awit 30:11-12, pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis, kaligayahan ng iyong ipinalit. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid. Praise the Amen. Lord. Yung sinabi dyan, I will sing, I will praise. Futuristic eh. Kung ba, in the future, I mean, parang siya ay nangako, siya ay nag-commit, magpe-praise siya. Sa totoo lang, sa simula pa lamang ay nagpe-praise na siya. Pero just the same, ini-emphasize lang niya na para bagang higit pa rito. May kinalaman kaya yan doon sa after all, ang sabi ni David ay gusto niyang ipagpagawa ng templo ang Diyos. Future yun eh. Pwede, ano? Pero wala pa akong nakikita sa Bible. Marahil yan isa sa inspirasyon dahil nag-promise siya, nag-commit siya, I will sing, I will praise you, O Lord. Hindi siguro doon sa matapos-tapos lang ito, Lord. Masagot mo lamang itong aking panalangin ito. Maglilingkod ako sa iyo, di ba? Common na Ganyan tayo maring natin yan, ano? Ganyan tayo, di ba? Pero kay David ay nasasabi lang niya, pero pinupuri na niya ang Diyos. Sa katunayan, yung mga salmong ito, yung mga awit na ibinigay na agad niya kay Lord. Naisip lang, Sister Cora, yung matapos-tapos lang ito, Lord, para bang ipagpagawa kita ng templo. At yun may pinagsumikapan niya, sakit natin sa Bible, nag-ipon, naglahat. Kaya lamang, iba naman ang naka-assign pala yung kanyang anak ang magpapagawa. Amen, Yes, amen. amen. Thank you, Lord. So, mga kapatid, ano ba? Ayan, bati muna tayo ng happy birthday, Oo, Sister bago Cora, natin ha? ituloy. Bago natin ituloy. Yung Sige. mga may kaarawan ngayon. Yes, Lord. So, wow, ang may birthday ngayon, sister, Si Brother, si brother, ano yan? Brother Kenzo del Rosario,
Sister Pearly Marso, Sister Edith Trinidad, Sister birthday pala Edith, Sister QC. Sister Heidi. Heldia Asansa, Brother CJ Lalo, Oh, lipa. Brother Alexis Ballester, Amen. Then at again, Sister Bettina Dison. again, Brother Rex Dison, kanina naulit na natin, si Brother Quinzo del Rosario, Sister Furley Marso, Sister Edith Trinidad, Sister Heidi Asansa, Brother CJ Lalo, happy birthday CJ, Brother Alexis Ballester. Thank you, Lord. September 26, 2023, celebrants. Amen. Praise the Lord. Andiyan na si Sinong ating sayaw ngayon? Brother Bong. Brother Bong, sayawan natin ulit. Wow. Happy Happy birthday! birthday! Enjoy your day. Praise the Lord. Ano po mga kapatid ha, malapit na yung ating Christmas anniversary. Family affair, December 2 to 3. Hallelujah. Ano ba? Pag-pray Bayad na natin ba ha. lahat? Bayad na ba lahat? Ako lang na nga yung Excited na kami. excited na kami. Kayo ba ganun din dyan? Thank you, ito Lord. na, meron na tayong repeat new song Repeat new of the song. week Panginoon, kasama ka. ni Sister Mary Joy Cruz. Cruz. Yes, thank you. Dumaan man ng maraming problema, darating din ang magandang umaga. Subukin man ng panahon, tayo'y makakaahon. Sa pagsubok ay kasama ka. Dumaan man ng maraming problema, darating din ang magandang umaga. Subukin man ng panahon, tayo'y makakaahon. Sa pagsubok ay kasama ka. Tumawag ka lang sa Kanya, ika'y naririnig niya. Tutulungan at aagapin pa. Kristo, napakabuti mo. Sa bawat oras, ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Kristo, napakabuti mo. Sa bawat oras, ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Pangako mo'y hihintayin, daan mo'y tatahakin. Bawat hakbang kasama ka, sa pag-iyak sandalan ka. Ikaw lang ang nag-iisa, Panginoon, aming Ama. Kapit
liwanag, basta't Panginoon kasama ka. Tumawag ka lang sa Kanya, ika'y narinig niya, tutulungan at aakapin pa. Kristo, napakabuti mo sa bawat oras. Ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Kapit ka lang, lumapit ka, wala ka lang sa Kanya. Wala ka, manalig ka lang, manalig ka, tulungan ka niya, tulungan ka. Landas mo'y iniwanag, basta't Panginoon kasama ka. Kapit ka lang, lumapit ka, magtiwala ka lang sa Kanya. Wala ka, manalig ka lang, manalig ka, tutulungan ka niya, tutulungan ka. Landas mo'y liliwanag, basta't Panginoon, basta't Panginoon kasama ka. Thank you, Lord. Salamat. Napakagandang awitin. Tugman-tugma sa ating pinag-aaralan. Hindi tayo iniiwanan ni Lord. Lagi natin siyang kasama. Ipagpatuloy po natin ang huling bahagi ng ating pag-aaral. At ito po yung, ano po ba ang ating makukuhang lesson? Pwede nating iuwi, pwedeng sundin, pwedeng ibahagi. Upang sa gayon po ay yung ating panalangin maging kalugod-lugod sa Diyos ang ating pagsasabuhay nito ay ating magampanan. Ang unang vital lesson na nakita ho natin dito ay hindi totoo that God has forgotten you. Hindi totoo, kailanman may sensitive ang Diyos sa atin, kaya ang reaction lang natin doon kung minsan na siya ang mali. Sa Isaiah 49:14-16, mismong ang buong Jerusalem ang nagsabi, ngunit ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ni Yahweh, malilimutan kaya ng ina ang sarili niyang anak, hindi kanya mahalin, ang sanggol niyang iniluwal. Kung meron mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Ang katotohanan, hindi tayo iniiwanan ng Diyos, hindi tayo nakalimutan. Ang katotohanan ay kalimitan tayo. Ang nakakalimot sa Diyos, tayo ang nagiiwan sa Diyos. John 15:7, kung mananatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad, iyon para sa inyo. Ang pangalawa nating lesson na pwede nating iuwi, isamuhay at ishare sa iba, there is no such thing as instant godliness. Ang lahat ng pagsubok na binigay ng Diyos sa atin at doon pa sa mga unang pinili niya, hindi kaagad ay mga holy people ang mga ito. Kinakailangan makaranas sila ng mga pagsubok upang sila ay lumakas, tumibay. Dahil nga, kumbaga sa tayo, gustong-gusto natin instantly maganap yung ating panalangin, ibigay ang ating kahilingan, pero hindi gayon ang pamamaraan ng ating Panginoon. So, God made him experience first those things to mature him physically, emotionally, and spiritually. Ipinaranas kay David
Si Joseph the Dreamer, can you imagine yung pinadanas niya kay Joseph the Dreamer bago naging ganap ang paggamit sa kanya ni Lord? Kinamuhian ng kapatid, almost pinapatay, pinanita sa gypsy, ginawang alipin, Perso. na bilanggo, gawa naman ng Mrs. Potiphar, at nagtagal sa pirisuhan hanggang sa siya makaalis at doon saka pa siya narinig ng hari ng parao yung gift na bigay sa kanya ni Lord. At doon na-reconcile ang pamilya, napakain ng buong mundo. Napakatagal ng panahon ang pinaghintay. Si David ganun din. Kaya nga sabi, walang instant na godliness. So kung tayo po nakakaranas nito, ito po yung mga hasa, ito yung mga apoy na nagpapapure sa ating pagiging magagintong anak ng ating Panginoon. Ang pangatlo na dapat nating tandaan, our prayers should be concerned for God's glory, not just for our happiness. Kalimitan yung ating hinihiling sa Diyos ay para sa ating kapakanan. Pansarili. Peace, kaligayahan, walang problema, more than enough, kailangan gano'n. Pero ang sabi dito ay, the focus should be for the glory of God. David wasn't just praying for deliverance so that he could escape from his problems and be happy. Yung kanyang takot was that the enemy would rejoice. Since David was God's anointed king, if he died at the hands of the enemies, it would make God look bad. Paano ba yon? Laging sa isip, anak tayo ng Diyos. Kung ano mangyayari sa atin, lagi nang ang hindi nanalig kay Diyos, sa Diyos ay itatapon sa Kanya. O kita mo na mga anak mo, hindi ka na pinupuri. Hindi. Kung ano man tayo, ang sabi pa dito ay, to defend His own honor, God will defend you. Kung i-depend natin ang kanyang karangalan, ang kanyang pangalan, He will defend us. So, in time of crisis, you can call out to God to rescue you, not just for your relief, but for God's glory. God delights to honor such prayer. May katiyakan, tutugunin niya ang ating pagdaing. May katiyakan, tutugunin niya ang ating pagdaing. So, ang pang-apat, we must keep an awareness of God and the enemy before us at all times. So sa oras man, ano man ang oras natin kinatatayon ngayon, may pagdurusa, may kaginhawan, lagi nating isipin, andyan palagi ang Diyos, pero nakaabat lang ang kaaway. John 10:10, ang kaaway ay nariyan upang tayo bigyan ng problema. At isaisip natin, ang Diyos ay nariyan upang tayo bigyan ng buhay na ganap at kasyasya. Paano natin matitsak palagi? Dahil Diyos ay ating mapipil ang presence niya, 2 or more gathered. Kaya yung tayo mag-iisa palagi, medyo mahirap-hirap yan. Husband and wife, team sa paghayo, yun ang kailangan natin. Always with a companion, a Christian companion at that. Ang pagkakasabi pa rito ay ganito, we need to keep both realities before us as the factors which motivate us to holiness and put us on guard against sin. Satan is trying to drag the name of our Savior through the mud by getting us to forsake the Lord or fall into sin. Satan will always condemn you. Iniwanan ka na ng Diyos. Wala ka ng pag-asa. Yan na eh. A good example na mabuti siguro nakarecover, yung asawa ni Job. Natanda na ba si Mrs. Job? Ano ba sabi ni Mrs. Job kay Job? Magpaka. Ano? Ano sabi niya? Magpakamatay ka. Pero bago niya sinabi yun, kalimutan mo na ang iyong Diyos at magpakamatay ka na. Yan ang presensya ng mga alagad ng kaaway. I think si Mrs. Job naman ay napatawad kasi mula din sa kanya, nagbalik ang kanilang mga anak. Ano? Yes. So, yun po ang ano yun. Mga kapatid, alam mo ba nyo ang isang thank you Lord, ipinamulat mo po ito sa akin. Ang isang pagkukulang ko doon sa aking mga nasipahayong mga say manugang, busog din sila sa salita. Busog sila sa salita. Kaya lamang, mas marami na ang tono ay heaven, blessing. Kumbaga sa ano, ay, mahal ka ng Diyos. Parang ganon. I think never ko na ulit sa kanya tungkol sa impyerno. Tungkol doon sa bisyo na meron ka ngayon, alak, okay lang. Huwag mo lang pakadamihan at masama yan sa katawan. Parang hanggang doon lang ang nasabi ko. Pero mga kapatid, yan pong bisyo, yan po yung bigay ng kaaway. Hindi siya papayag ha, na hindi mabubuo ang package na inihanda ng demonyong yan para sa ating mga mahal sa buhay. Kaya, cut it from the buds. Kung nausbong pa lamang yan, cut it, tanggalin na yung alak na yan.
Otherwise, pupunta yun doon sa pinasadlakan ng aking mahal sa buhay. Babae, sugal, ano ba yung CBN? Hindi ko alam yung CBN. Basta ABS-CBN. Package ng kaaway, hindi niya papayagan na hindi yan mabubuo. Of course, mahadlagan yan ng ating relasyon sa ating Panginoon. Sa 1 Peter 5:8-10, be self-controlled and alert. Your enemy, devil, prowls around like roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. And the God of all grace, who called you to this eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and established. Thank you, Lord. Dapat malinaw, may langit, may impyerno. Kung wala, complacency ang magiging result niyan. On the other hand, the Spirit of the Lord, hindi siya nagko-condemn, but He is convicting every now and then tayo na nagkakamali. And of course, that is with love. Lagi niyang sinasabi ay, may pag-asa pa yan. May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus. So again, mga kapatid, kung ikay nalulumbay, may pag-asa kay Jesus, dumikit ka lang sa Kanya, hindi ka pababayaan. So, in parting, baka ma-misinterpret na yung lamenting at saka yung grumbling ay halos ay magkapareho. Magkaiba, mga kapatid, yung ikaw ay nagrereklamo, nagmomormor, nagagrumbling kaysa prayer in lament. Yung lamenting, yun ay idinudulog mo ang hiniing mo sa Diyos. Yun nga sabi na sa atin. May address, meron kang kausap, walang iba kundi ang ating Diyos. Ang murmuring, hindi ka nakipag-usap kay Lord. Ika'y nahingi ng tulong doon sa kaaway. Ang grumbling, ganun din. Sa grumbling, nagrereklamo ka at inaakusahan mo ang Diyos na walang ginagawa at wala rin gagawin sa sitwasyon mo. Bakit ba kami pinadala pa rito ng Diyos mo upang kami dito malibing? Yun ang sabi ng mga maraming Israelita. Salamat na lamang may namamagitan isang Moses upang magbalik sila sa ating Panginoon. Sa lament, gusto mong lumapit sa Diyos. Sa lament, napupumilit ka na lumapit sa Diyos, nagmamakaawa ka. Pero sa grumbling, ikaw actually ay lumalayo na sa Diyos. Malayo-layo ka na sa Diyos. At pag hindi yan napigilan, tuluyang yung drifting na yan, aanudin ka na ng baha. Hindi mo na makikita talaga ang ating Panginoon. So, in other words, when God seems distant, kung ang pakiramdam mo ay napabayaan ka na ng Diyos, malayo ang Diyos sa iyo, tularan natin si David sa kanyang ginawa. At isa nga natin magiging guide dito, yung acronym doong CCTV. Cry out to the Lord. Ang Diyos ay handang-handang makinig sa atin. Pray to the Lord. Pray to the Lord. And then, be specific. Ano ba? Alam ng Diyos kung ano yon. Pero gusto lang niyang malamang alarmulin kung ano yon. Baka naman ang iyong inireklamo ay hindi naman galing sa Diyos at galing naman yan kung saan. So, ang pangatlo ay, you keep hold on the things that hindi naman nagsimula ang buhay natin sa Diyos nung oras na yun ay kayo may problema. Napakaraming pinagdaanan na kung wala ang Diyos, hindi mo mararating ang ngayon. Kaya yung past events of your life, ang lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos, dapat yun lagi nating alalahanin. Upang ating maalaala, napakagandang ikwento ito sa ating mag-anak. Katulad ng mga lumang Israelita. Ikinukwento sa buong mag-anak. Sa buong mag-anak, lahat. Kaya nga, ang nakita ko kung bakit madali rin ang pagsusulat ng mga libro sa Bible, over and above sa inspiration ng Holy Spirit, it's because paulit-ulit na kinukwento. Paulit-ulit na kinukwento. Kaya kung meron tayong kinukwento sa ating mga mag-anak, sa ating mga pamilya, lalo mahal natin sa buhay, ikwento natin ang tungkol sa Diyos. Ang mga dating ginawa sa atin at yung nakalaang gagawin pa niya sa atin. So, God is only taking you through the difficulty to develop maturity and godly characters. Yun ang pamamaraan ng Diyos. Hindi ito spoon feeding, hindi ka mamamature, hindi ka magiging tunay na godly character kung lahat na lamang ay ibinigay sa iyo. There will always be a tough love. Agape love includes tough love. Talagang dapat ay makita mong may impyerno pag hindi ka tumigil dyan. So, ang panghuli, ano man ang suffering na naranas natin o nararanasan sa ibang tao, communal yan, suffering must lead us to lamently pray to God.
ito'y napakagandang, huwag ka nang magkunwari kasi pagka medyo nakatayo ka pa, sakali ka lang nagdadasal, para may kaunti pa itong expression ng prideful prayer yun eh. Sa iyong pag-iisa, yung sinabing kandaduhan mo yung pinto, sa iyong pananalangin, that includes a suggestion na lumuhod ka. Lumuhod ka. Maliit, malaki yung problema. Maliit, malaki yung problema. O problema ng sambahayan. Luluhod ka rito. Crying before the Lord shows the humility in us. Talagang dapat ang relasyon ng communication, which is prayer, mahayag ang kanyang kataas-taasan, kadakila ang katayuan, at makita rin na yung kabababaang wala kang may pagmamalaki. The nearest to God's heart is a kneeling prayer. And then, at ito'y kanyang pinakikinggan at tinatandaan. Ang panalangin na naglulumuhog, halos may luha, kalimitan may luha, ito'y kanyang pinakikinggan at tinatandaan. Kumbaga sanay, kung meron tayong tinatawag na when we sing praise to the Lord, we are praying twice. Pero when we pray on our knees, humbling and lamenting at that, yun ay kanyang pinakikinggan, yun ay kanyang tinatandaan. At last word natin for this is Psalms 56 verse 8. You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Pinakikinggan, tinatandaan, inire-record. So yun mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng ating kapatid na si David. Naranasan na niya, ito'y ibig niyang ating maging pattern, structure, kung paano natin susuungin ang mga pagsubok. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Thank you. Hallelujah. 2 Timothy 2